Hello mga mom and sir! Welcome po kayo sa aking channel, ang Mom Flourish Channel. For today's topic, pag-usapan po natin yung pag-alis ni Tony ng walang paalam. Hay nako, sak and sad nga po tayo sa binalita nung isang araw ni Sir Ka-Business tungkol nga sa nangyaring pagtakas o pag-alis ni Tony ng walang paalam. Well, dun po sa mga nagkokomento at sinasabi na o sinisisi pa sina Ka-Business sa mga pangyayari, isip-isip lang po muna tayo kasi ang hirap po ng sitwasyon nila Ka-Business sa nangyari na yan Alam nyo po, ang dali pong sabihin na wag na lang pag-usapan sa social media ang pagkatao ni Tony dahil nakakaawa naman si Tony. Okay na iintindihan po natin ang inyong mga sentimiento, pero sana intindihin din po natin ang sitwasyon nila Ka-Business dahil meron po silang responsibilidad or may pananagutan, o wag na natin sabihin pananagutan, siguro mas maganda sabihin responsibilidad sa kanilang mga tagapanood para maipaintindi o malaman po ang tunay na sitwasyon ni Tony. Kasi bukod po sa alam natin, ang Ka-Business po talagang transparent po yan sa mga pangyayari sa kanila, hindi po pwedeng basta sabihin na lamang na kaya wala na at hindi na napapanood si Tony sa kanilang channel is tumakas nga, umalis ng walang paalam, di ba? Kasi alam naman po natin na kapag may mga beneficiaries ang Ka-Business na nagkakaroon ng problema, talagang hindi nila basta-basta hinahayaan na lang yun, inaalam nila yung sitwasyon at tunay na ipinapaalam sa mga taga-subaybay nila kung ano yung mga nangyari. At saka hindi lang naman po kay Tony yan kahit po mismo sa mga kagwangs na itinuturing na talagang kapamilya. At kahit na po, wag na tayong lumayo pa sa mismong kamag-anak o tunay na kadugo ni Ka-Business, di po ba? Si Mrs. Ka-Business nga po, yung pamangkin niya, si Bochok, di po ba? Inlantad din nila sa kanilang channel ang sitwasyon kung bakit nawala at bakit hindi makabalik si Bochok sa kanilang channel o sa Ka-Business. So, mahirap po ang sitwasyon. Sa palagay ba ninyo, gugustuhin ng mga viewers nila Ka-Business na magsinungaling o pagtakpan ang tunay na pangyayari kay Tony? And yung isa pa po meron pang ibinabato sila kay Ka-Business na sinisisi pa sila dun sa pag-alis ni Tony na sinasabi na ayan kasi nagpapaalam naman sa inyo ng mahusay na gusto nang bumalik or dumalaw sa kanyang kamag-anak. Hindi nyo pinapayagan. Pagkatapos ngayong umalis sa inyo, tinakasan kayo, sisiraan nyo. Excuse me lang po dahan-dahan lang po kayo ng pananalita kasi wala pong sinisiraan ang Ka-Business. Hindi po sinisiraan ng Ka-Business si Tony. Yung pong mga inilahad nila na pag-usapan po dito sa social media ay pawang mga totoo at nakita sa messenger po ni Tony. Nakakalungkot nga lang po na bakit nagkakaganito, na nabe-blame pa ang Ka-Business sa ginawa nilang pagtulong kay Tony. Kung tutuusin po, kahit sa maikling panahon po na inilagi ni Tony kay Ka-Business, napakalaking bagay na po ng nagawa ng Ka-Business, di po ba? Unang-una nga po doon sa sitwasyon ni Tony, sa kanyang pag-iisip at kahit paano po sa financial problems, lalo na doon sa pagpapacheck up doon sa kanyang nanay na naibalita nga po ni Ate Annabel ni Tony na malaking araw po yung improvement po atong napacheck up. Sabagay naintindihan din naman po natin yung mga sinasabi ng mga ilang viewers. Concerned lang din sila kay Tony and concerned din naman ang Ka-Business kay Tony. Kaya lang syempre po, meron pong sa tingin ko po, meron dalawang factors kung bakit
sa tingin ng ka-business ay hindi na muna dapat pang ibalik si Tony kinaka-business. Unang-una po yung trust o yung tiwala. Kasi nga po, ang dami na nilang nakita na pagbabago kay Tony at marahil pagda-doubt doon sa mga pinapakita ni Tony. Unang-una na nga dito sa paraan ng pagsasalita pag may cam o on cam at kapag ang kausap ay ang ka-business family na tila pautal-utal siya at medyo 'di ba yung kanyang mata ay pikit dilat, no, parang nahihirapan siyang ibukas. Pero pag off cam naman sila lang nag-uusap ng mga kagwangs, lalo na do sa natuklasan ni Ate Vera na ang pagsasalita ni Tony ay dire-diretso kapag nakikipag-usap siya sa phone or nakikipag-chat siya, no? Nakikipag-video call siya. So, dun pa lang parang magda-doubt na talaga sila Mrs. Ka-Business. Ano ba to? Lokohan? Nagkukunwari lang ba? Although may mga question mark pa yan eh. Kaya lang, hindi natin pa pwedeng ma-question yung mga nakikita at naobserbahan ng mga kasama niya sa bahay. Yung pangalawa pong factor na sinasabi ko is yung security or yung kaligtasan ng mga nasa bahay or ka-business family. Siyempre po, lalo na yung mga natuklasan nila sa messenger na ito palang si Tony ay nakikipag-deal sa mga, 'di ba, kung sino-sino. Hindi natin alam 'yan. At yung sitwasyon ni Tony ay sabihin na natin isang sakit o addiction na rin na maitatawag. Kasi ang addiction po ay hindi lang naman po sa droga. Si Tony po ay mayroong karamdaman na may kinalaman po sa pagkahilig niya sa kalaswaan. Hindi lang po yan simpleng panonood sa video or sabihin natin na pagtunghay sa mga malalaswang larawan, kundi siya mismo ang gumagawa. Doon sinasabi ng iba, hindi pa naman legit talaga na kay Tony nga yan. Baka mamaya yung mga nakikita raw picture or video ni Tony, baka tawag dito na edit. Lalo pa nga itong account ni Tony na to ay pwedeng sabihin natin may nakakagamit na iba. 'Di ba? Kasi ang sabi nung ate ni Tony, no, wala pong cellphone si Tony noon. Ang pinatutunayan naman ni Mrs. Ka-Business sa mga nakita nila 2021 pa meron ng mga ganun, no? Mahirap nga po yan eh. Maaaring totoo yung sinasabi ni Ate Annabel niya na walang cellphone si Tony, pero wag natin kakalimutan na mabarkada si Tony at baka mamaya, 'di ba, yung account niya ay nahihiram, pwedeng sabihin nating nahihiram in terms na para sabihin natin para gumawa ng kalokohan, or nasabi rin ni Ate Annabel na nung nagkaroon ng pera yung kanyang father ay naibilhan siya ng cellphone, yun nga lang ibinenta, 'di ba, maaaring napahiram yang cellphone na yan, or kahit walang cellphone si Tony that time na ginagawa niya, meron naman pong mga naaarkila na internet o may internet shop, 'di ba? So ang masalimuot pa po yan eh. So ang pinakamaganda po niyan is wag po natin parehong i-judge ang magkabilang panig. Wag po nating sisihin sila Mrs. Ka-Business dahil ang ka-business dahil nakita naman po nila, nakita po nila, what I mean is nakita po natin kung ano yung gustong gawin ni naka-business kila Tony, which is tumulong. Di po ba? And masakit po sa ka-business family yan na yung pinagbuhusan po nila ng sabihin nating pagod, sabihin natin hirap, salapi. At eto nga po, no, nakita natin, nakakatawa, eto nga, nagkakabunga na. Tapos ganyan, biglang ganito pala. Ganito pala si Tony, di ba? Wow. Ang sakit po nun sa kanila. Lalo na't ang mga ka-business sobrang attached po yan sa mga beneficiary nila. Lalo na yung beneficiary nila ay natira pa sa bahay nila. Diba? At sa kabilang banda, itong si Tony nga po, nakakaawa rin. Lalo nga kung tama po itong mga obserbasyon namin, ano? Hindi lamang ako may obserbasyon na to, pati si Taong Gala, na
agree po ako sa kanya na maaaring si Tony ay biktima rin ng mapagsamantala na ginagamit ang kahinaan sa pamamagitan ng social media. Kasi si Tony ay nangangailangan ng pag sabihin natin rehabilitasyon. Dahil nga po tulad ng sinabi ko, may sakit po si Tony. Kalimutan ko lang po yung tawag dyan sa ganyang kasi o ganyang uri ng sakit eh. So ako po, sa aking opinion po naawa po ako talaga lalo na dun sa pamilya ni Tony, especially dun po sa magulang, hindi po sa pamilya, sa magulang po ni Tony, lalo na po dun sa tatay. Dahil matanda na, ayan, nakakita siya ng pag-asa noon sa ka-business dahil nga sa tinutulungan nga si Tony, and then nasama na rin sa pagtulong ng kanyang asawa at nabalitaan natin na umuokay na nga yung kanyang misis, ganito pa ang nangyari. So ito po sa akin lang to, no? Sa akin lang po, pwedeng hindi po kayo umagree. Dun po sa mga sponsor na tumutulong kay Tony, sana po wag pong bigla ninyong itigil. Dahil lalo po't nalaman ninyo na parang pumayag na sina ka-business na umuwi si Tony sa Bicol, sana po ay wag naman ninyong putulin kahit man lamang po dun sa tatay. Kasi nga po, ang ganda na po na nangyayari dun sa nanay buhat nung pa-check up sa tulong po ng mga padala, no, nila Mrs. Ka-business. Yun lang naman po yun sa akin. And naniniwala po ako talaga na si Tony, nung natagpuan po yan nila Sir Ka-business sa Bulacan, hindi po yan nagkukunwari. Talaga pong merong siyang problema sa pag-iisip, do hindi naman po yung amnesia. Kasi yung iba po parang ang kinokomento yan magaling na si Tony kasi natandaan na yung pag-uwi sa Naik. Hindi naman po amnesia yung naging sakit dyan ni Tony. Nagkaroon po siya ng problema sa pag-iisip na unti-unti pong nakakabalik dahil nga po sa tulong ng pagpapagamot nila Mrs. Ka-business. So, nakita pa siya nila Ka-business nung una pa man, nakakatanda na siya, 'di ba? Natatandaan niya na kung saan siya nagmula, kung 'di ba, yung lugar, kung saan siya galing. So ibig sabihin, una pa lang, day one pa lang, may natatandaan na si Tony. Di lalo na ngayon na natutulungan at napapagamot nila Ka-business. So maaaring magkaiba po tayo ng opinion tungkol dito kay Tony, but yun po yung sa akin, yun po yung opinion ko. And para naman po doon kay Christian na kapatid ni Tony, nagkaroon ka ng pagkukulang dahil alam mo na pala na ganyan ang kapatid mo. Sabi mo nga, binubura mo pa, marami ka pang nabura dyan. Alam mo na pala na ganyan. Nakita natin o naipalabas ni Papa Dins na binigyan siya ng cellphone. Bakit hindi mo pa po sinabi kina Mrs. Ka-business, diba? Kaya very much agree po ako doon sa sinabi ni Mrs. Ka-business na wala talaga silang kasalanan kung nabigyan man nila ng cellphone si Tony dahil wala silang alam. Ikaw pala ang may alam, Christian. One call away o one text, one chat, 'di ba? Kung busy ka at hindi ka makarating doon sa address na ibinigay ni Mrs. Ka-business para mapuntahan mo yung kapatid, di sana tinext mo. Ang problema nga, parang wala kang masyadong pagkikare sa kapatid mo. Yung iba pang tao ang nagkikare. Yan, kagaya niyan, no? Uuwi na sa Bicol, manong mag-leave ka para masamahan mo yung kapatid mo. Para at least, di ba, matiyak mo na makakauwi o makakapunta doon si Tony sa pamilya nyo, sa magulang mo. Lalo't hindi pa nga lubusang napagamot o naipagaling dahil nga sa mga pangyayaring ganito. Bumawi ka naman, Christian. So, basta tayo po ay hoping and praying na maging maayos na ng tuluyan si Tony, lalo't hindi lang si Tony ang pinoproblema ng kanyang ama. So with that mga ka-business, ako po ay muling nakikiusap sa inyo na patuloy pa po ang pagsuporta natin sa Ka-business Official, Papa Dins TV and Ka-business Family na wala naman pong hangad kung hindi makatulong. Pati na rin po, pakikisuyo na rin po kami pong mga Ka-business reactors, no? Sana po ay patuloy nyo pa rin pong masuportahan.
So, hanggang dito na lang po muna ang ating kwentuhan, ang ating usapan. Mag-ingat po tayong lahat and God bless.